Welcome Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra. Line-up na pinalakas pa ng Barangay Ginebra sa second conference. Yan ang ilan sa mga alamin natin sa videos na ito mga ka-idol. Panapanabik nga at kaabang-abang mga ka-idol ang pagsisimula ng second conference ngayong taon. Lalo na't bali-balita nga napapayagan na ang mga fully vaccinated person na manood ng live ng PBA. At ito nga ay nakikitang gaganapin na naman sa Araneta Coliseum matapos ngang malagyan ito ng safety seal kung saan papayagan na ang mga kaganapan tulad ng PBA mga ka-idol. At sa muling pagbabalik nga mga ka-idol ng crowd, ang isa sa team na talagang nami-miss ang mga fans ay ang Barangay Ginebra, lalong-lalo na itong si Coach Tim Cone. Sabi nga niya sa isang source mga ka-idol, "We miss the fans but we know they're out there. We're proud to be playing for them." Bukod nga sa pagdating ng imports, tila lalakas ang Barangay Ginebra dahil sa pagbabalik ng crowd. Una na rin sinabi ni Coach Tim Cone na talaga naman nakakapagpalakas sa kanila at nagbibigay ng motibasyon at inspirasyon. Bago pa man magsimula ang second conference mga ka-idol ay nagsimula na ang kauna-unang PBA 3x3 kung saan nakuha na naman ng Tropang Giga ang kampyonato sa League 1. Kung kaya't masasabing iba na ang talk and text sa ngayon mga ka-idol dahil halos back-to-back na ang kampyonato nilang nakukuha. Bukod dyan ay history din ang ipinakita ng talk and text kung saan sila nga ang may kauna-unahang coach na babae. At yan nga ay si Coach Mau na talaga namang hinahangaan din ng mga player ng TNT sa PBA 3x3. Sabi nga ng isa sa mga star player ng PBA 3x3 ng talk and text mga ka-idol, "She knows how to put confidence in everybody and it's cool that we got to win her the first championship here and get her some wins under her belt. Hopefully, we keep that rolling into the next leg on Wednesday." At sa pangalawang pagkakataon at pangalawang tapatan, makuha pa rin kaya ng Tropang Giga ang pangalawang kampyonato para sa PBA 3x3? Lalo pa tila nga nakikita natin ang galing nitong si Jeremiah Gray mga ka-idol na inayahan tulad kay Mikey Williams. At update naman mga ka-idol para sa imports ng iba't ibang team para sa pagsisimula ng second conference, 5 pa nga lamang ang nakakarating dito sa Pilipinas. At yan nga ay imports ng mga sumusunod nitong tira-firma DYIP na si Antonio Hester, ng Alaska Aces na si Ulu Ashaulu, na si KG McDaniels ng NLEX Road Warriors, si Cameron Forte ng Northport Batang Pier at Brandon Brown ng San Miguel Birimen, kung saan nakakapagsimula na nga silang mag-insayo kasama ang kanilang team mga ka-idol. Habang inaasahan naman ang pagdating ng isa sa mga top performing imports na si Justin Brownlee sa Nobyembre 25 mga ka-idol. At talaga namang napakarami ang nag-aabang sa muling pagbabalik ng best import na ito. Habang sa Meralco Bolts naman mga ka-idol ay nagkaroon nga ng problema kung saan hindi na matutuloy itong si Shabazz Muhammad dahil na rin sa nagkaroon siya ng personal emergency. At dahil hindi na rin mahihintay ng Meralco Bolts ang availability nitong si Shabazz Muhammad ay agad silang kumuha ng bagong imports na si Tony Bishop. Kung titingnan natin ang background nitong si Tony Bishop, masasabi natin mga ka-idol na siya ay isang best player din. Napakarami na rin niyang experience at kampyonatong nakamit mga ka-idol na talaga namang masasabi na nating magpapalakas ito sa Meralco Bolts kahit na wala nga itong si Shabazz Muhammad. Ayon nga sa ating source, listed 6'7", also played in Puerto Rico for the Mets de Guaynabo and averaged 19.8 points, 8.8 rebounds, and 2.6 assists per game. He is scheduled to arrive in the next few days according to Black. An undrafted player, Bishop, also played for the Rio Grande Valley Vipers where he averaged 15.5 points and 8.5 rebounds per game. Habang marami nga din ang ginulat itong si Mark Pingris kung saan umalis nga siya sa Magnolia Hotshots at ngayon sinasabing maglalaro ito sa MPBL mga ka-idol at kakatawan sa team ng Nueva Ecija. At isa pang update mga ka-idol kung saan itong si Gab Banal nga ay pumirma na ng kontrata sa Talk and Text. Ito pala ang dahilan kung bakit ayaw niyang mag-renew sa Alaska Aces dahil ninanais niya na maging bahagi ng isang kampyonatong team. At sa pagdating naman itong si Justin Brownlee, isa rin sa inaabangan ang magiging tapatan nila ni Mikey Williams mga ka-idol na nakita naman natin ang magandang performance na ipinakita nitong si Mikey Williams noong All-Filipino Conference na tila nga pang-imports din ang datingan mga ka-idol. Ngunit nagkaharap na pala mga ka-idol itong si Justin Brownlee at Mikey Williams at ilang beses na rin tinalo ni Justin Brownlee ang koponan kung saan naroon itong si Mikey Williams mga ka-idol. Bago tayo magpatuloy, nais muna natin bigyan ng pansin ng ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Shout out sa ating ka-idol na si Chris Padin,
Shoutout din kay Kindus Lucanias. Shoutout din sa ating ka-idol si Rosito Venson. At shoutout din kay Lexes at Sam. Sama pa natin ating ka-idol si Ruel Palero. At shoutout din sa CCAC Labang Muntinlupa. Sa mga naka-duty guard dyan na sina SG Sabar, SG Puras, SG Kulas, SG De La Cruz, LG Gutierrez, LG Singson at Security Officer Kabasag. Shoutout din sa ating ka-idol si Freddy Alejo all the way from Malolos, Bulacan. Andyan din ang ating ka-idol si John Clarence Yuag. Shoutout din sa ating ka-idol si Ramsod Angkako all the way from Cebu City. Andyan din si Alexander Bolante kasama si Dennis Bolante tsaka itong si Edzio from Malabon. Andyan din ang ating ka-idol si Scout Ranger. Di rin papawala ang ating ka-idol si Junver Ramos. At shoutout din sa tropang Balbahatog from Paticol, Sulu. Syempre, andyan pa rin ang ating ka-idol si Tony Lacayanga all the way from Paniki, Tarlac. Andyan din ang ating ka-idol si Rading Ramos. At shoutout din sa lahat ng nasa Palmayo, Florida Blanca, Pampanga. At kasama rin natin ang ating ka-idol si Kobe Joseph Pabro. At shoutout din sa kanyang anak na sina Kobe Joseph Pabro, Jenny Rose Fe Pabro at ang asawa niya na si Jenny Habon from Namatican, Santa Lucia, Ilocos Sur. Shoutout sa inyo lahat dyan mga ka-idol and thank you so much for always watching. Pansin-pansin mga ka-idol na halos buo na nga ang lineup ng Barangay Ginebra at nadagdagan pa nga ito ng isa sa mga star player ng Northport Batangpier na si Unwubre na talaga namang masasabing makakasabay sa first 5 ng Barangay Ginebra at magagamit ng gusto ni Coach Tim Cole kung sakaling mabigyan siya ng tamang playing time mga ka-idol. At bukod nga kay Unwubre ay may hinihintay pa ang Barangay Ginebra kung saan nakapending pa ang approval ng PBA management mga ka-idol na itong player na ito ay isa sa mga star player din ng kanyang kupunan kung saan maaaring maipasok din ng Barangay Ginebra sa first 5 nila. At ito nga mga ka-idol ay walang iba kundi si Roosevelt Adams kung saan nagkaroon nga ang Ginebra ng offer kapalit itong si Arvin Tolentino plus draft pick for Adams mga ka-idol. Ngunit bakit nga ba interesado din ang San Miguel Birmen na makakuha itong si Roosevelt Adams kung kahit sinasabi rin ng lahat na kung makuha man ng Barangay Ginebra itong si Roosevelt Adams maaaring may kuning player ang Barangay Ginebra sa SMB kapalit nitong si Roosevelt Adams mga ka-idol. Tulad na lamang na nangyari kay Vic Manuel kung saan napunta nga siya ng Northport Batangpier ngunit hindi pa para tapos at kinuha nga siya ng San Miguel Birmen. Maaari ngang mangyari din kay Roosevelt Adams mga ka-idol lalo pat gusto ring makuha ng Barangay Ginebra itong si Terence Romeo. At sa tingin ko mga ka-idol malaki nga ang tsansa na makuha ng Barangay Ginebra itong si Terence Romeo lalo pat interesado nga ang San Miguel Birmen kay Roosevelt Adams. Sa tingin nyo mga ka-idol kung kayong papipiliin, sino nga bang nababagay sa Barangay Ginebra? Itong si Roosevelt Adams o si Terence Romeo? Lalo pat itong si Roosevelt Adams mga ka-idol isang legit shooter din. Talaga namang isa sa mga inaasahan ng tira firma. Kahit ganoon na lang din talaga ang pagka-interes ng San Miguel Birmen na makuha siya. At sa kabilang banda ng mga ka-idol ay handa na nga ang Barangay Ginebra na depensahan ang kanilang titulo sa Governors Cup kung saan sila nga ang defending champion noong huling Governors Cup 2019. At sa kabila nga ng paghahanda ng Barangay Ginebra ay may good news din tayo mga ka-idol kung saan tinanggihan na nga ni Japet Aguilar ang offer ng Japan B-League na 2 million a month. Sabi nga ni Japet Aguilar, ang focus ko ay Ginebra, focus ko lang ay sa Ginebra. Maganda nga ito para sa Barangay Ginebra na mag-stick na itong si Japet Aguilar dahil napakalaki nga ang pakinabang ng Barangay Ginebra sa player na ito. Sabay niyan mga ka-idol hindi pa rin pala tapos ang Barangay Ginebra sa pagkuha ng ilan sa mga tinatarget nilang magagaling na player na magmumula sa ibang team. Ang nagiging malinaw nga ngayon mga ka-idol ang pagka-interest ng Barangay Ginebra sa isa sa mga star player at rookie ng Northport Batangpier na si Jamie Malonzo kung saan hinihintay na lamang ang kumpletong transaksyon kung sino-sino nga ba ang maaaring maging trade package ng Barangay Ginebra kapalit nitong si Jamie Malonzo. Talaga namang masasabi natin mga ka-idol na malaki ang magiging pakinabang ni Jamie Malonzo sa lineup ng Barangay Ginebra at maaaring maipasok rin ito sa first 5 lalong na't nakita natin kung papaano siya dumepensa, mag-rebounds, mag-dunks mga ka-idol. At malaki din talaga ang maitutulong nitong si Jamie Malonzo lalo pat itong si Japet Aguilar ay parati na rin nai-injury mga ka-idol. Tamang-tamang makakapartner niya itong si Justin Brownlee at si Unwubre. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, sang-ayon ba kayo na makuha ng Barangay Ginebra itong si Jamie Malonzo? At sino nga ba ang karapat-dapat na maging bagong first 5 ng Barangay Ginebra kung sakaling dumating na nga itong si Jamie Malonzo plus itong si Unwubre na nasa Barangay Ginebra na? Sino nga kaya ang team na tila mahihirapan din ang Barangay Ginebra? Kung ano man inyong kasagutan, suggestion, question, advice,
Just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.